saan ang gagaling itong figure ninyo na 3.2 billion per senator times 24 na nangangahulugan po ng 76.8 billion pesos? Well, yan naman yung information na nakalap natin regarding yung mga allocations or allocables. Yun nga yung bagong term na sa totoo lang, ngayon ko lang narinig yan eh. No, nung dati akong nasa Congress, parang hindi pa ginagamit yan. Pero ngayon, narinig natin allocables. So, yan naman yung info natin na nakuha kaugnay sa magkano yung so-called allocables ng senator. So, minimum mga around 3.2 billion. No? Tapos kung papansin mo, kung ito-total natin yung 230 million times number of congressmen, 318 yung ginamit natin, tapos 3.2 billion times 24 senators. More or less, yung amount ay halos pareho. No? 73 billion for Congress and 76 billion for Senate. So, parang may hating kapatid yan. May arrangement na, okay, itong share ng House, ito ang share ng Senate. No? Yan yung sa'yo, yan yung sa akin. Yan yung ino-nominate natin more or less, no? Or ipopropose natin na mga halaga sa budget. Okay, sige po. So, dito po sa inyo pong figure na nakuha para po umano no, per senator naman na allocables, maaari niyo ho bang panindigan ito? Itong figure na ito hango po sa inyong kung mamarapatin po ninyo, no? Kung pwede lang, paano niyo ba nakuha yung information? Saan ba hinugot ito? Kasi hindi naman may tatanggi na meron din po naman noong pangkalakaran na ganyan. Di ko lang alam kung upra ngayon sa bagong liderato po ng Senado. Pwede niyo ipaliwanag lang ho ito para ho mas klaro sa mga nakikinig sa atin. Sa mga informal sources of information natin, and also, yung nilabas, ito, nag-hint una si Senator Lacson. Di ba sabi niya, nakita niya yung listahan ng mga amendments na pinropose ng senators in the 2025 budget. Sabi niya, almost all daw senators merong ganong proposals or amendments. Then eventually another journalist naglabas siya ng listahan. No? Isa 'yon, isang source 'yon. Nag-identify siya, hindi lahat ng mga senators ay sinama niya sa listahan. More or less ganun yung amount na nilabas. Tapos initially, even earlier, ay may nilabas naman na supposedly list ng mga insertions ang tawag doon kay former Senate President Chis Escudero. So yan yung iba't ibang mga sources of information na isa pa, no, may mga alleged amendments na galing sa mga senador na binanggit din sa Blue Ribbon Committee hearings. So yan yung mga parang nagko-corroborate na mga information na available sa publiko.